interesting yung binabanggit nyo. No? Si Yusek Bernardo, ito yung dating Yusek sa DPWH, na tumistigo na rin sa Senado. Ano pa yung goods na meron kayo? Ano pa yung mga impormasyon to establish na siya talaga yung point man ng mga Duterte dito sa DPWH? Si Bernardo? Opo, si Bernardo. Ito ngayon, critical ito. Kaya binabantayan ko itong application niya sa Witness Protection Program. Kapag ka hindi niya tinuro yung mga amo niya, yung mga padrino niya noong panahon ni Duterte, hindi siya dapat tanggapin at kasuhan siya. Tignan natin if he will take the fall for the Dutertes or Bongo. Kasi ano yan, alam niya yung sikreto ng lahat diyan nung panahon ni Duterte. So ingunguso niya yan eventually. Basically, yung binanggit niya sa Senado, sobrang konti, no? Kasi nung bumalik siya sa Senado after niya humarap sa DOJ, ang binanggit niya yung si Chis Escudero. So bitin na bitin niya, no? And it's clear, it's very clear, Christian, na itong lahat ng testigo, si Diskaya, nung Presidente Marcoleta, di ba? Itong si Brian Alcantara, itong si Bernardo, lahat ito, ang minimension lang 2022 to 2025. Talagang ipit na ipit sila dun sa hindi nila sinasabi. Kahit ina-admit ni Diskaya na umasenso sila nung panahon ni Duterte, pero wala na siyang sinasabi after that. Kaya ito na ngayon yung mastermind. Kaya sinasabi nila, bakit ko nilihis? Hindi. Tinumbok ko mismo kasi siya ang mastermind dito sa lahat. Siya nagko-control. Kaya hindi siya minimension itong mga ito. Kahit na siya ang padrino nito nung 6 years ni Duterte. Okay. So sa pagtaya ninyo, si Senator Bongo, mastermind, ibig sabihin, napakalaking player niya dito sa issue ng flood control corruption. Yun ba yung binabanggit niya dito? Yes. Doong nung panahon nila, siya yung kumbaga tiba-tibasan diyan sa mga yan. Tapos ngayon dito sa hearing, siya ang nagko-control nitong mga testigo na to. And it shows. Hindi siya mini-mention at all kahit na through other sources, alam natin na sila yung magkakasama. Meron din ba kayo parang impormasyon o solid evidence to show that he actually influenced certain contracts to be granted to certain contractors o kaya nang-omission siya ng ganitong porsyento? Meron po ba kayong impormasyon? Lalabas yan dito sa mga testigo pagka nag-decide na silang magsabi ng totoo. Kasi they will have to choose. Gusto ba nilang proteksyonan si Bongo at the expense of their freedom? Kasi makukulong sila dito. Pagka hindi nila talagang hindi sila tatanggapin sa Witness Protection Program pagka hindi nila itinuro yung mga salarin doon sa nakaraang administrasyon. Pag nagsalita na yan, I tell you, labas yan. But even without that, yung sinubmit ko na complaint, kompleto na yon. The documents will speak for themselves. Okay, pinto ko nagkakamali. Nabanggit na rin ni Ombudsman Boyeng Remulla na sa pagtingin niya, ang mukhang pinoprotektahan ng mga Diskaya ay itong si Bongo. Hindi ba? Nabanggit na rin niya yan. Yes. Okay. Pero sa pagtingin ninyo, bakit, kung totoo man, bakit very protective sila dito sa kay Bongo, itong mga Diskaya? What do they know? What do you think? Dahil talagang dito sila nagka-windfall ng profits. Talagang tiba-tiba sila noon. Parang out of siguro gratitude or yung samahan nila. Grabe yung samahan nila 5 years at least na talagang labas ng pera. So they made each other very rich. Kaya yun ang reason. Pero pag nakita hihimas ka na ng rehas, sama-sama kayo, kasama si Bongo. O di, kung gusto nyong isave yung sarili nyo, magsabi na kayo ng totoo. Yun ang mangyayari dyan. Okay. So far, sir, ang portrayal dito, ang naratibo ng mga Duterte, nililiko raw yung investigasyon mula ron sa mga tunay na salarin
papunta sa kanila. Basically, they're crying politics. Politicking lang daw, no? And baka nagkakaroon siya ng traction among a specific segment or within a specific segment in our society, no? Anong tugon niyo ron? Yung naratibo nila na hindi puro politika lang yan. Talagang dinadali nila yan sa mga Duterte. At ito rin yung binanggit recently ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, tinutuwid nga natin eh. Kasi if you would recall, nung lumabas itong mga testigo na to, di ba si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chairman? Nilabas niya yung Diskaya, di ba? Tapos, ano yung sabi niya? Linyada nila, doon sa President Admin. Ano yung na-discover ng mga tao through crowdsourcing? Yung palang asawa ni Diskaya ay well invested doon sa insurance company. Di ba? So, meron ganon. Meron silang ganyang linyada. Ang ginagawa nga natin, sila yung naglihis nito. Imbis na dapat, ang investigasyon, kailan ba ito nagsimula? Paano? Doon dapat. So, tinutuwid natin, in fact, yung binaluktot nila na investigasyon. Saka makakita na ang tapos random na kung ano yung lalabas instead of going or tracing things from the very start. Now, having said that, Christian, hindi natin sinasabing yung mga nangyari na yung mga nilabas ngayon did not happen. No, it did. Tama yan. Pero, paano natin iti-trace? Balikan natin. Di ba? Ang daming nangyari doon. Yung 51 billion pesos ni Pulong, paano nangyari yon? Biggest yon. Yung 36 billion na rock netting, paano yon? Hindi nila dinadala doon. Precisely because they're trying to control these witnesses. Yeah. So far sa tingin niyo, hindi pa natutumbok dito yung mga Duterte dun sa ginagawa investigasyon ng ICI? Talagang wala pa. Nakita mo, doon dinadala doon sa President Admin. Sabi ko, sige lang, pwede nyo naman gawin parehas yan. Patawag nyo na ngayon to. Patawag nyo si Pulong. Patawag nyo si Bongo. Patawag nyo yung tatay at kapatid ni Bongo para, sige, explain nyo kung bakit nyo nakuha yung 200 nyo. Ilabas nyo yung mga bid documents nyo. Papatawag sino yung mga kompetensya. Nako, ang daming kasabwat dyan na willing na napipiyok dyan. Yung mga district engineers nung panahon na yun. Pagka nakita nila that maiipit sila, hindi naman sila nakinabang. Pipiyok na rin yan, just like the others. Ganun yun. So, nawin ko lang, no? Base sa mga ebidensyang meron kayo, tsaka sa mga impormasyon na iba pa, ang lumalabas si Bongo ang mastermind dito sa flood control corruption. Tama? Siya yung mastermind doon sa modus. Ito kasing flood control, parang na to nag-evolve na 'di ba? So, parang quick back na yung sobrahan yung mga pondo for that kasi yun na nga yung pinakang madaling clearing Pero the whole mechanism was set up during the time of the Duterte administration and specifically by Bongo through Bernardo. Kasi alam natin to, we acknowledge this na nung panahon ni Pinoy, wala nito. Walang sindikatong ganito. Pero tignan mo yung nangyari dyan kila Alcantara, kina Bernardo. Sila yan. Doon nila nabuo yan nung panahon ni Duterte under the supervision ni Bongo. Okay. Well, just to be clear, ang modus na tinutukoy nyo rito, yung pangongomisyon. Tsaka pagnanakaw dun sa pondo sa DPWH. Oo. So yung SOP, kunyari, ang allocation mo, kasi nagbabari lang naman ganito, parang based dun sa laman natin. Nagbabase yung commission mo doon sa project. Kunyari, kung road widening yan, 100 million, ang commission nila, let's say 20%. Pero pag flood control, 25%. So yung politiko, bakit pa tayo mag-road widening if there's an extra 25% doon? So gagawin nila. So eventually nag-shift doon by supply and demand. Pero yung SOP is the same. So binebenta ni si Bernardo
pag allocation sa kanya, may allocation na sa kanya. And by the way, ito yung critical point. Nung panahon ni Duterte, tinanggal nila yung role ng LGU to identify projects. Everything now emanated sa national level. Kaya talagang yung buong setup sa kanila nang galing. Okay, bilang panghuli, Senator, no? Kasi alam naman natin dito sa mga ganitong investigasyon, malaki yung factor nung ihip ng hangin ng politika. Kumbaga weather, di ba? Binanggit niyo na rin naman, di ba? Now is a perfect time dahil nagpalit na yung ombudsman. Pero before we know it, baka 2028 na, hindi pa tapos itong investigasyon dito. Hindi pa natatapos yung issue, hindi po ba? Pag nagpalit yung hangin ng politika, baka kakampi na naman nila yung susunod na administrasyon. What would happen? Ang tanong ko po, meron ba sapat na panahon para panagutin yung mga Duterte rito, pati si Senator Bongo, under this current administration? I believe so. Pero yan kasi non-bailable yan. Pagka nag-stick yan, non-bailable yan. Kulong itong mga ito. Pero yung sagot dun sa 2028 issue, kasi confidential funds niya. Di ba? So ito, ultimately, pangmulat ito sa mga tao naman. Di ba? Yung mga supporters nila. Di ba? Hopefully, magkaroon ng impact ito sa kanilang magkaroon ng impact ito sa kanilang paniniwala sa mga Duterte, mag-erode man lang para hindi na nila piliin by 2028. Ganun lang naman yun.